dahilan kung bakit ang mga alagad ng Panginoon ay hindi takot mamatay para kay Jesus. Ito ang isa sa dahilan kung bakit willing silang iwan ang lahat sa buhay nila. Dahil dito sa aral na ito na kanilang pinaniniwalaan. Ito ang dahilan kung bakit hindi mahalaga sa kanila ang mga material things sa early church, kung babasahin po ninyo. At maging sa church history, lalo na po yung mga estudyante natin sa Bible School dito, na nagtackle tayo ng mga ilang pangyayari sa church history. Marami sa kanila ay talagang hindi natakot harapin ang persecution and even death. Dahil nga po dito sa aral na ating pag-uusapan ito. Kaya marami sa kanila hindi nagpabaya sa spiritual life nila. Nagpatuloy sila sa paglilingkod sa Diyos. Hindi nila pinayagan na manlabig sila dahil ayaw nilang ma-miss itong paksang ating tatalakayin. Gusto nila ay maranasan nila itong bagay na ating pag-uusapan ito. Okay? At ano ang ating topic na pag-uusapan? Ang ating topic is about the new heaven and the new earth. Ang bagong langit at ang bagong lupa. Yan po kapatid ay isang bagay na maaring marami sa inyo ay hindi kayo pamilyar. Hindi nyo ito naiisip na meron palang darating na bagong lupa o bagong langit. At iniisip lang ninyo itong mundong ito lang yun habang buhay na at hindi na ito mapapalitan pa. Diyan po kayo nagkakamali. Ang paksang ito ang pinangahawakan ng mga early believers, ng mga early Christians. Kaya, pasinin nyo, hindi uso ang backsliding. Basahin nyo sa Bible. Dito ngayon, kaya uso sa backsliding sa panahon natin ito dahil hindi nila napag-aaralan itong paksang ito. At hindi ito nabibigyan ng halaga o importansya ng maraming mananampalataya. Doon lamang sila after sa present heaven, doon at present earth. Doon lang after sa kasalukuyang mundo. Pero yung darating na mundo, hindi sila after doon. Wala sa isipan nila yon. Okay? Ngayon, mga kapatid, ang pag-aaral natin na new heaven and the new earth, yan ay pinangako mula sa matandang tipan. From the Old Testament, the new heaven and the new earth was promised. It is found in the book of Isaiah 65 verse 17. Yung GNT, ibig sabihin Good News Translation, para mababaw-babaw na maintindihan ng marami sa atin na mga bago-bago pa lang sa Panginoon. Ano ang sabi ng Isaiah 65 verse 17? The Lord says, I am making a new earth and new heavens. The events of the past will be completely forgotten. So pinangako ng Diyos na gagawa siya ng isang bagong lupa o bagong mundo at bagong langit. At sa Isaiah chapter 66 verse 22, just as the new earth and the new heavens will endure by my power, so your descendants and your name will endure. So dito ay binabanggit sa matandang tipan na merong darating na bagong lupa at bagong langit. Pagdating sa bagong tipan, ito rin po ay ipinangako. Hindi lamang sa Old Testament, kundi sa New Testament, ay ipinangako din po na magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Si Apostle Peter po ay nakareceive ng isang kapahayagan mula sa Diyos patungkol sa bagong langit at sa bagong lupa. Yan ay naisulat niya sa 2 Peter chapter 3 verse 13. Ang sabi ng Good News Translation, but we wait. So tayo'y naghihintay. Ang sinusulatan niya dyan ay mga believers during that time. But we wait for what God has promised. Tayo'y naghihintay sa ipinangako ng Diyos. Saan makikita yon? Isaiah 65 kanina at sa Isaiah 66. New heavens and a new earth where righteousness will be at home.
So dito ay ipinapakita na po sa atin, mga kapatid, na meron palang darating na bagong lupa o new earth, bagong mundo, at bagong langit. Ngayon, pag pinag-aralan ninyo ang 2 Peter chapter 3, may itinuturo si Apostle Peter patungkol sa 3 stages or 3 periods of the earth. Meron pong 3 hagdanan o kaya ay 3 pong period. Mas Tagalog ang period, Brad. Hindi tuldok ha. 3 periods. Ibig sabihin isang period, isang panahon. 3 panahon patungkol sa mundo. Okay? Yan o. According to St. Peter, there are 3 stages or periods of the earth. At yan po, kapatid, ay una, ang first stage ay tinatawag na the old world that was destroyed by water. Meron pong mundo na nag-exist. Ang tawag ay old world. Ito ay matandang earth o mundo na winasak ng tubig baha. At yan ay mababasa natin sa 2 Peter chapter 3, verse 5 to 6. Ang sabi, they purposely ignored the fact that long ago, God gave a command. Meron siyang tinutukoy na tao dito, yung they. They purposely ignored the fact that long ago, God gave a command. And the heavens and the earth were created. Sino yung mga taong yan? Pag sinimulan niyo po ang basa sa verse 1 ng 2 Peter chapter 3, hindi ko na sinama kasi hahaba lang Ito yung mga taong nanlilibak, yung mga taong nang aasar, mga taong hecklers. Ito yung mga doubters nang sabi nila, ano ba yan? Ang tagal-tagal na pangako ng Diyos na babalik siya. Hanggang ngayon, di pa dumarating. Sabing ganun ng mga tao. Maraming tao nagrereklamo nung panahon ni Peter. Sabi nila, hindi ata totoo na babalik ang Panginoong Diyos. Kasi ngayon, nagtagal na ang panahon, wala pa rin nangyayari. Kaya ang sabi dito ni Apostle Peter, they purposely ignored the fact that long ago, God gave a command, and the heaven and earth were created. The earth was formed out of water and by water. Di ba? Nasa book of Genesis yon. Verse 6, and it was also by water, the water of the flood, that the old world was destroyed. Pinapaalalahanan sila, tandaan ninyo, yung matandang mundo nung panahong yun ay winasak sa pamagitan ng tubig baha nung panahon ni Noah. Kaya ito pong first stage na ito o period ng mundo, ang first stage na ito ay mula po sa pagkakalika ng Diyos sa mundo hanggang sa paggunaw sa mundo nung panahon ni Noah. Ang tawag diyan ay first stage of the earth. Okay? Unang period, no? O unang panahon na ang mundo na nilikha ng Diyos hanggang doon sa panahon na ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng tubig baha nung panahon ni Noah, ang tawag ay first stage. At totoong nangyari po yan sapagkat mismo mga scientists ngayon ay nagpo-prove niyan. Kasi nag-aral sila sa mga pinakamatataas na bundok na nagulat sila, ang daming layers o doon sa crust ng earth, no, ng lupa, ng bundok. Maraming layers. Isabihin, ay libu-libong taon po ang mga pagitan. Sabihin, nagkakaroon po ng pagbabago. And then sa paghukay po nila, nagulat sila, may mga fossils ng mga isda. Ang tanong, paano nakarating ang mga isda doon sa Mount Everest? Ano, yung mga umaakyat doon, may baong isda? Kasi nakakita sila ng mga fossils na napakarami. So, na-conclude ng mga scientists na totoo ang nangyari na flood doon panahon ni Noah. Kasi ang sabi ng Book of Genesis ay inabutan ng tubig baha ang pinakamatataas na bundok. So kung inabutan ng tubig baha yun, malamang ang mga isda ay umabot doon. Hanggang sa natuyo ang mga tubig doon at bumababa,
naiiwan ang mga isda na nakapatong sa ibabaw ng mga lupa sa bundok. Siyempre, pagka wala, mamamatay na yun doon. Hanggang po sa ito ay natuklasan yung mga fossils nila. Kaya yun ang katanungan eh. At sinagot po yan ng Book of Genesis. Okay? So sa makatuwid, mga kapatid, totoo yung nangyari na yan na deluge. At isa pa doon, kung mapapanood nyo po sa YouTube, yung pong papaano nagkaroon ng extinction ang dinosaur. Na pinakita po doon sa isa sa parte sa Amerika na meron napakalaking bundok. At nung tignan po yung bundok, ang dami pong fossils ng mga higante po na mga dinosaurs na natabunan po ng mga mud, ng napakaraming mud. At sinabi nila na maaaring nangamatay lahat yun, nangalunod lahat yun dahil sa napakalaking tubig baha na naganap noong panahon ni Noah. Yan ay pinapanood sa amin ng professor namin dito sa aking pag-i-enroll ng Doctor of Ministry. Pinakita sa amin yun. No? Yung patungkol doon. Kasi pinag-aaralan din po yung patungkol dyan. No? Kaya itong tinatawag na old world, mula po sa pagkakalika, sa daigdig, hanggang po sa ito'y ginunaw nung panahon ni Noah, ang tawag ni Apostle Peter sa 2 Peter chapter 3, verse 5 to 6, ay first stage po yan. Okay? First stage na kung saan ay nakita ho natin, kapatid, the old world was destroyed by water. Ang sumunod naman po, kapatid, the second stage or second period of the earth is called the present heaven and earth. Ito yung kasalukuyang mundo natin. Yan po ang second stage. 2 Peter chapter 3 verse 7. Binasa ko sa inyo ang verse 5 to 6. Now, verse 7, magkakaduktong po yan eh. 2 Peter chapter 3 verse 7. But the heavens and the earth that now exist. Ibig sabihin that now exist. Yung kasalukuyan ngayon na heaven and earth are being preserved by the same command of God in order to be destroyed by fire. They are being kept for the day when godless people will be judged and destroyed. So, ang second period, nabubuhay tayo ngayon sa second period. Tapos na po ng panahon ni Noah, ginunaw na yung old world na yun. Ngayon, yung second period na ito, kapatid, yung second stage na ito, from the end of the destruction of the old world by water to the destruction of the present earth and heaven by fire. Yung period na yon, mula po sa pagtatapos ng paggunaw ng Diyos sa mundo noong panahon ni Noah sa pamagitan ng tubig baha, doon magsisimula yung second stage. Hanggang po sa paggunaw sa mundong ito sa ngayon sa pamagitan, hindi ng tubig baha, ng apoy. So, yan po. Nabubuhay tayo ngayon dito sa tinatawag na second stage or second period of the earth. Na kung saan, mga kapatid, ay makikita natin the earth and the heavens, ang sabi that now exist are being preserved by the same command of God in order to be destroyed by fire. Yung kasalukuyang nating tinutuntungan ngayon, kasalukuyang nakatira tayo rito sa earth, itong earth na ito ay inilaan ng Diyos para gunawin din sa pamagitan ng tubig baha. Sa magitan ng bahang apoy. Bumaha ng tubig, babaha naman ng apoy dito sa mundo. Kaya po yung mga early believers, grabe, kung iwan nila lahat ng pangarap nila sa buhay. Kasi alam nila, mangyayari yan. No? Kaya ang nagtuturo niyan, hindi ako si Peter. Kaya sinishare ko lang sa inyo yung tinuturo ni Peter sa 2 Peter chapter 3. Spokesperson lang ako dito ni Peter. Okay? Yan. Pinaliliwanag ko lang kasi baka hindi nyo nababasa yan Diba? Iba nababasa nyo, puro Facebook Pero ito Bible yan. Yan ang Bible book. Anong sabi ng Revelation 20:11?
tingnan niyo, even Apostle John, nakatanggap siya ng revelation patungkol, kapatid, dito sa tinatawag natin na old earth and heaven. Yung old earth, yun yung panahon, kapatid, no? Panahon natin ngayon. Kasi naging old na siya. Sabi dito, then I saw a great white throne, and the one who sits on it, the old earth and heaven. Yung present natin ngayon yan, atmosphere of the earth, yung heaven. Hindi po yung heaven na kinalalagyan ng Diyos. Hindi pwede pong mawala yun. Kaharian ng Diyos yun sa langit eh. Yung heaven na tinutukoy dyan, yung atmosphere of the earth, fled from the presence of God and were seen no more. Nawala po yung tinatawag na present earth ngayon. Kaya lang tinawag na old kasi nung panahong yan, ano na siya eh, parang hindi na binigyang pahalaga ni Apostle John. Pero tumutukoy siya sa kasalukuyang langit at lupa. So pagdating ng paghuhukom ng Diyos, kasi yung tinatawag dyan na Great White Throne, yan po ay last judgment, the final judgment of God sa mga godless, sa mga immoral na mga tao. At dito, ang sabi, hindi na matagpuan kung nasan yung dating mundo o yung kasalukuyang mundo. No, diyan, dati na ang tawag, pero tumutukoy yan sa kasalukuyan natin. Okay? Kasi nga, nakalaan siya sa fire. So this present earth is preserved to be destroyed by fire. So nakalaan. Yung bahay na kinatitirikan mo, nakalaan para sunugin sa apoy yan. Yung lupa ninyo ay nakalaan para sunugin sa apoy. Tignan natin ang sinasabi ng 2 Peter chapter 3 verses 10 to 12. Nariyan po yan. Okay? Pinapaliwanag dito. But the day of the Lord will come like a thief. So, yung pangyayaring magaganap na gugunawin ng Diyos itong kasalukuyang mundo natin, ang tawag dyan ay the coming of the day of the Lord. Pagdating ng araw ng Panginoon, darating siyang katulad ng magnanakaw. Bakit inin tulad sa magnanakaw? Meron bang magnanakaw na bago magnakaw, magpapaalam muna sa may-ari? Oy, bukas na madaling araw magnanakaw ako sa iyo. Bakit? Ang magnanakaw ay surprise na gumagawa yan ng mga bagay na pagnanakaw niya. Hindi nalalaman noong may-aring papasukin niya na siya'y magnanakaw. Amen? So, biglaan. Ganyan din ang mangyayari. Kampanteng-kampante ka, nagre-relax-relax ka, hindi mo alam, bigla na lang dumating ang araw ng Panginoon at umulan ng apoy mula sa langit. Hindi ka makakaligtas doon pag nangyari ang ganung bagay. At ano ang nangyari? On that day, sa araw na yun, the heavens will disappear. Yung kalawakan. Hindi, pag sinabing heavens uli, huwag niyong iisipin, yung kinalalagyan ng Diyos, hindi pwede mag-disappear yun. Ang magdi-disappear yung atmosphere. No? Yan ang magdi-disappear. With a shrill noise. Ano ibig sabihin ng heavenly bodies? Example ng heavenly bodies. Yung mga mahusay rito sa science. Heavenly bodies. Stars. Moon. Di ba tama? Ang galing, di ba? Ang galing. Ang galing ko pala. Sun, moon, stars, sun. Ano pa? Ha? Mga iba't iba mga planeta. Mga Milky Way. These are the heavenly bodies. Parang ngayon lang ata nalaman ng iba ng lalaki mata. Siguro mga 75 kayo sa ano ba yan? Sa science. Di ba? Yung astronomy na sinasabi, di ba? Study of heavenly bodies, di ba? Okay? So ang sabi, mawawasak at masisira lahat yun. Sa araw na yun. Sabi, the heavenly bodies will burn up, masusunog. Kaya alam niyo po ba yung init na handaman natin? Sample lang yan. Magkakaroon ng matinding pag-iinit na hindi kakayanin ng mga nasa kalawakan yung tinding init. How much more sa mundo? Hirap na nga tayo, nagkakansela ng klase. Sa araw na yun, wala nang kansela ng klase dahil
mauubos ang tao sa tinding init ng matinding init. Di ba? Kaya may kinalaman na naranasan nating mga matitinding init na yan sa darating, kapatid, na araw ng Panginoon, na ang mundong ito ay tutupukin sa pamagitan ng matinding init. Yun po yun, matinding init eh. Ang hinuhulaan dito sa Bible, mga kapatid. At ang sabi, ano mangyayari sa earth? The earth with everything in it will vanish. Lahat ng nasa loob ng mundo, ang sabi ay magkakaroon ng banishment. Ano yung isabi ng banish? Mga wawala. Mga tutunaw. Okay? Ang sabi ng verse 11, since all these things will be destroyed in this way, what kind of people you should be? Your lives should be holy and dedicated to God. As you wait for the day of God, and do your best to make it come soon. The day when the heavens will burn up and be destroyed, and the heavenly bodies will be melted by the heat. Hindi lang mundo, hindi makakaya yung sobrang init. Pati kapatid, ang mga nasa kalawakan ay mamemelt dahil sa sobrang init. See? So pinatitikiman na tayo ng sobrang init. Amen po ba? Kaya ang hirap pagka naranasan po yun natin. So, yung mundo, kapatid, ay talaga po namang aapuyan talaga. Matinding init ang mararanasan. Ang tanong, yung bang mundong ito, pag dumating yung araw na yan, na tinatawag na Day of the Lord, the judgment of the Lord, no? Kasi God's judgment na yan sa mundo. Ano yan, matutunaw po ba ang mundo? Yung earth bilog. And then biglang matutunaw? Hindi po. The earth will not be annihilated, nor its existence is terminated. Hindi po. Hindi po matutunaw ang mundo. Si King Solomon, ang sabi niya sa Ecclesiastes 1 verse 4, generations come and generations go, but the world stays just the same. Nananatili pa rin ang earth. Nandyan pa rin ang earth. Hindi naman siya matutunaw yung earth mismo eh. Tingnan nyo, ginunaw ng Diyos ang mundo nung panahon ni Noah. Nasaan tayo ngayon? Nandito pa rin tayo. Pero sinabi ginunaw. Nakuha nyo? Kasi isip natin pag sabing ginunaw, parang nawala na lang siya. Hindi po. Ito pa rin earth na ito ang mangyayari. Kasi ang magandang paliwanag yan, yung sinasabing heaven and earth shall pass away. Yung translation ng English word na pass away, ang Greek word niya ay parerkomai. Ang Greek word niya ay parerkomai na nakatranslate sa English na pass away or no more. Does not mean annihilation or termination of existence. Yung bang nawala na lang siyang, parang bula, pak, na nawala. Hindi ganon. Ang kahulugan pala ng to pass away ay to pass from one condition of existence to another. So nagkaroon lamang po kapatid ng pagbabago sa outer surface noong mundo. Katulad ng panahon ni Noah. Sabi, just like what happened to the world during the time of Noah. Ang sabi, the old world was destroyed. Pero, yung destroyed doon, hindi po yung buong earth na yun ay nawasak, nabiyak sa gitna at wala, tumapon na lang sa kawalan. Hindi ganon. Ang nabago ay yung exterior, yung panlabas ng mundo. At lagang sa pamamagitan ng tubig baha, kaya nga nagbago-bago po ng posisyon ang mga bansa ng panahong yun. Kasi sa sobrang nga namang taas ng tubig at tindi ng pressure, nagkaroon po ng pagbabago, nagkaroon ng changes po sa panlabas na anyo ng mundo. At ganyan din ang mangyayari. Sabi rito, the exterior surface was changed during the flood. So it will happen when the earth will be burned with fire. Ganon din ang mangyayari pag ang mundong ito ay sinunog sa apoy. All the seas
lahat po ng oceans, lahat ng dagat ay matutuyo. Bakit? Tindi ng init eh. Uubusin lahat ng tubig. At ang sabi, all the trees, flowers, leaves, house or building structures, all the material wealth, including sins, germs, insects, pests shall be destroyed. The atmosphere will be purified and forever freed from evil spirits. Yun po ang mangyayari sa mundo. Sa matinding init niya, kapatid, no? Na yan ay inilaan ng Diyos sa ganyang pangyayari. Meron bang example sa Bible na ang Diyos kayang magpababa ng apoy para tupukin ang mga tao, pati ang syudad? Meron po. Ang example niyan ay makikita natin sa 2 Peter chapter 2 verse 6. Ayan, no? God condemned the cities of Sodom and Gomorrah, destroying them with fire and made them an example. Ayan. Ito po example of what will happen to the godless. Kung ano raw mangyayari sa araw ng paghuhukom ng Diyos sa mundo. Kung paano niya ginunaw ang cities ng Sodom and Gomorrah sa pamagitan ng apoy. Ganon daw ay halimbawa na gagawin ng Diyos sa paghuhukom na gagawin niya sa mundo. Kaya ito pong ating kinatitirhan na ito ay hindi po ito mananatili magpakailan paman. Pag sinabing mananatili magpakailan paman, hindi po yung the earth itself, kasi mananatili pa rin siya, kundi yung exterior, katulad nito, itong building. Yung mga nakikita natin sa paligid, lahat yan, kapatid, ay mapupugnaw ng apoy. Yung mga tao nakikita nyo dyan, kung buhay sila at that time, kasama silang pupugnawin ng apoy. Yung sasakyan mo, kapatid, perang iniipon mo, pupugnawin lahat yan. Everything in the earth will be purged. Lahat yan, kapatid, ay pupurgahin. Parang kumbantrin, talagang tutupukin ng apoy ang lahat ng bagay. Yan ang sinatawag na second stage na magaganap at mangyayari. Ngayon, pag natupok na ang surface ng earth, ano naman ang third period o stage ng earth? Ano ang kasunod? Ang kasunod is the new heaven and the new earth. Diyan po lilitaw yung hinihintay ng maraming mananampalatayang alam ang katotohanan ito. Kaya, kung babasahin nyo ang church history, grabe, hindi sila natatakot ng matay ang mga Christians. May isang babae, ewan ko kung naalala nito ng mga estudyante natin sa Bible School. Sino yung babae na yun, kapatid, na hindi natatakot mamatay? Dalawa sila eh. Si Perpetua. Sino ang kasubagot na yun? Si Arlene. Dapat pala, plus 10 ka, no? Sa Bible School. Si Perpetua, hindi siya natakot mamatay. Kasi hinuli sila dahil sila ay mga Christians. Itong si Perpetua, alam ko, buntis pa ito nung hinuli siya. Pinahirapan siya. At talagang tinarakan siya ng hindi kutsilyo ano ba? Espada. Tinarakan siya, kapatid, ng espada. Ang ginawa sa istorya, ayon sa history, hinawakan niya yung espada at siya pa ang tumulong kung saan pwedeng isaksak. Inilagay niya sa kanyang lalamunan mismo. Tinulungan pa niya yung papatay sa kanya. Tayo, hindi ilalayo natin, di ba? Pero siya, sige, willing ako. Why? Because of this promise of God na may naghihintay na bagong langit at bagong lupa. Sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ikaw man ay namatay, at that time, makakasama ka pa din para tumira sa bagong langit at bagong lupa.
Mababago ang lahat eh. Kaya kung nandito ka sa mundong ito, nangungupahan ka lang, pagating ng new heaven and earth, magmamay-ari ka ng lupa. Bibigyan ka ni Lord ng lupa rito sa mundo. Diba? Wala ka man naging ari-arian dito. Pero pagating sa new heaven and the new earth, meron kang parte. Amen po ba? Eh kung yun ang paniniwala ng unang panahon, talagang willing sila. Iwan lahat. They're willing to give up everything. Dahil dun sa paniniwalang yun. At pininiwalaan nila ang Bible. Malibang nagda-doubt ka sa Bible, ay mong paniwalaan ang Bible. Kaya konting tukso lang ng kaaway sa'yo, hindi na ako dadalo, ayoko na maglingkod siya, Lord. Konting alok lang sa'yo, Brad, Jack, inom ka muna. Kung hindi malalim ang foundation mo, hindi, may naghihintay sa akin na the new heaven and the new earth. Sorry na lang, thank you na lang. Thanks na lang. Hindi, saka na lang. Hindi, saka na lang. Thanks na lang sa inyo. Sa inyo na lang yan. Bakit ganun? Kahit katindi kapatid ng iyong pag-iwas, bakit hindi ka nanlalamig? Ayaw mo manlamig sa Panginoon. Ayaw mo manghina, manlupaypay. Ayaw mong tumalikod kay Lord. Kahit ang daming tukso sa paligid. Because of the promise of the new heaven and the new earth. Yan pong pinangahawakan ng mga Kristiyano nung unang panahon eh. At ngayon ibinabahagi sa atin. Itong third stage na ito, the new heaven and the new earth, siniriyan ni Peter uli, 2 Peter chapter 3, verse 13. Ano ang sabi? Kanina binasa natin ang verse 10, verse 11, and verse 12. Kung paano ang mangyayari sa earth, amen? At sa atmosphere, sa heaven. Amen po ba? Sa pamagitan ng matinding init, ang taas ng index. Ano yung index ngayon? Dito sa 45 ba? Kasi dumabasa ko kanina, 44 ata. So, grabe, hindi ka makakatagal talaga. Mukhang nahihilo-hilo na ako. Bilis ako ng lakad ko eh. Para makauwi agad sa bahay. Kasi medyo may hilo-hilo ka na sa tindi ng init eh. Di ba? Eh naglakad-lakad lang ako. Eh sa araw na yan, sabi ng verse 10, yung 2 Peter chapter 3, alam mo sa bahay, basahin niyo po yan. Yung buong 2 Peter chapter 3. Pagdating ng verse 10, verse 11, and verse 12, ganito raw ang paggunaw ng Diyos sa earth. Matinding init. Sabi, matinding init eh. Eh, mainit nang naramdaman natin eh. Sus, ano pa lang yan? Wala pa sa kalingkingan niya na magaganap na matinding init. Di ho ba? Pagkatapos nun, ano ang sabi? Verse 13, but we wait for what God has promised. Pero naghihintay tayo sa ipinangako ng Diyos na lahat ng bagay sa mundo ay tutupukin ng matinding init. But we wait for what God has promised, and what that promise? New heavens and a new earth. Bagong langit at bagong lupa. Praise the Lord. Masdan mo man ang mundo ngayon. Wow, ang ganda. Pero isang araw, lahat kayo mawawala lahat. Amen? Mawawala kayong lahat, pero babalik ako dito. Bakit? Titira ka dito eh. Sa bagong mundo na ito. Tanungin mo nga katabi mo, titira ka ba rito sa mundo? Sa bagong langit at bagong lupa, magkakapit bahay pa rin ba tayo? Di ba? At itong new heaven and the new earth, saan magsisimula itong third stage na ito? From after the destruction of the present earth, mula sa pagkatapos mawasak itong present earth na ito, hanggang saan? Hanggang sa eternity. Kasi yung new heaven and the new earth,
For all eternity na yan, wala nang katapusan yun. Yun na naghihintay. Forever na nasa bagong lupa ka, bagong mundo. Wow, ang ganda naman kapatid pala niyan. Di ba? At itong future new earth, ito yung panahon kapatid na ang tawag ay perfect age. Kasi sa bagong lupa, pag-usapan natin yung bagong mundo, wala nang kasalanan pa. Dahil wala nang kasalanan pa, wala nang kapatid, karamdaman. Wala nang magkakasakit. Kaya wala nang hospital dyan eh. Walang itatayong hospital. Wala nang itatayong sementeryo. Dahil hindi na mamamatay ang tao. Amen? No more death. No more sorrow. Wala na yung kalungkutan. Wala nang iyakan dyan. Ngayon, umiiyak pa tayo rito sa present earth. Pero pagdating ng new earth, wala nang iyakan. Lagi kang masaya. At ang sabi diyan, wala nang gabi. There's no more night. Puro na lamang liwanag. At ang liwanag natin ay ang Diyos. Kaya wala na pong Meralco dyan eh. Hindi na kinakailangan po kapatid na meron pang mga Meralco. Mawawala na po yan, kapatid. Ang liwanag natin ay ang Diyos sa bagong mundong ito. Anong sabi ng Revelation 21 verse 1? Pakibasa nga, Jolie. Sige. Ready? 1, 2, 3. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out heaven from God, prepared as a bride, adorned for her husband. Husband. Next slide natin, continuation ng pagbasa. Verse 3. Basahin mo naman, Brother Jason. 3 to 5. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with men. He will dwell with them, and they will be his people. And God himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Yes, makakalimutan mo ang nakaraan. Bakit? Sa sobrang kasiyahan na meron ka. Nakatira ka sa mundong ito, pero new earth na siya. Pero grabe ang saya. At kasama natin ng Diyos. Wow, ang sarap, di ba? So may naghihintay pa lang bagong langit at bagong mundo sa atin. Akala lang natin, hanggang dito na lang yun. Di ba? Ito lang, ang buhay natin dito sa mundong ito, noon nagkakamali po tayo. Basahin niyo ang Bible. Lahat ng bangko, wala na yan. China Bank, wala na yan. May magtatrabaho pa ba? Hindi na kailangan ng trabaho. Kasi perfecto na po itong place na to. Magiging perfect place po siya. Magiging kaharian siya ng Diyos. Ano ang sabi? Bababa raw. Kanina, balikan natin. Adjust tayo. Yan. Bababa daw, kapatid, ang Holy City, the New Jerusalem, dito sa mundo. Yung mundong ginawa ng Diyos, ito yung, di ba, tinupok na, inalis na lahat eh. Merong bababa mula doon sa pinaghaharian ng Diyos sa langit. Ito yung langit talaga, hindi pwede mawala yun. Merong Holy City na bumababa. Yan ang tawag, kapatid, is the New Jerusalem. Praise the Lord. At itong, kapatid, New Earth will be the New Jerusalem na titirhan ng bawat isa sa mga makakasama na titira sa bagong langit at sa bagong lupa. Amen po ba? So napakasarap pala.
Meron palang pangako ang Diyos na ganyan. Akala natin, wala, ito lang ang buhay eh. Di ba? Kawawa ka naman. Paano na yun? Mag-aaral ako sa susunod, di ko alam kung saan ako makakapag-aral. Kung tutustusan pa ba ako ng mga magulang ko. May katapusan ba itong paghihirap na ito? Meron. Hindi naman mananatili itong mundong ito. Darating ang pangako ng Diyos niyan na hinihintay natin. Amen? Ngayon, ang tanong, who are the inhabitants of this new earth? Sino ang mga titira dito sa ibabaw ng mundo? Bagong mundo. Sino ang titira? Yan. Basahin natin. Unang-una ay tinatawag nating mga Messianic Jew. Ito yung mga Hudyo na naniniwala kay Jesus as the Christ or the Messiah. Ano ang sabi ng Isaiah 66 verse 22? For as the new heavens and the new earth that I make shall remain before me, says the Lord, so shall your offspring and your name remain. Sino tinutukoy dyan? Mga Jew. Kayo rin ay mananatili. Kung paano ang new heaven and the new earth ay darating, kayo rin ay mananatili magpakailanman. Makakasama sila na titira dito sa ibabaw ng new earth. Wow, mga Messianic Jew. Ikalawa, those who are believers of Jesus who have repented of their sins. Hindi lang basta believer ka ni Jesus. Kailangan nagsisi ka sa kasalanan mo. Ano ang reference natin dyan? 2 Peter chapter 3 verse 9. Yung 2 Peter chapter 3 verse 9. Yan muna ang binanggit ni Pedro bago niya sabihin na ang sanlibutan ay tutunawin ang lahat ng mga exterior na nandito sa magitan ng mainit. Sabi nga ang init bilang judgment. So, ano ang sabi ng Diyos? The Lord is not slow to fulfill His promise. Ano yung promise na yon? Yun yung promise ng new heaven and the new earth. As some count slowness, but is patient toward you. Mapagpasyensya raw ang Diyos. Not wishing that any should perish. Hindi pala kalooban ng Diyos ang sino man ay mapahamak. But that all should reach repentance. So, hindi ibig ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Nais pala niya lahat ng tao tumira sa new earth. Kaya lang, ang gusto niya, ang tao na titira ay nagsisisi. Ano yung sabihin ng repentance? Ang repentance ay two Greek word yan, metanoia. Ibig sabihin ay change of mind. Nagbago ng isip. Hindi po umiyak. Hindi sabihin ng repentance, nagrepent ka. Hindi po iyak. Nagdesisyon ka, iiwan mo na ang kasalanang ginagawa mo araw-araw. Hindi mo na siya uulitin pa. Yun ang ibig sabihin ng repentance. Nagdesisyon ka, ito na yung huling-huling paggawa mo ng kasalanan na yun. Mamaya, hanggang sa katapusan ng mundo, hindi mo na siya gagawin pa. That is repentance. Yun ang sinasabi rito na binibigyan ni Lord ng chance ang tao na magbago ng buhay para saan? Makapasok sa bagong langit at bagong mundo. Tumira sa bagong mundo. Believer, kasi bakit dinescribe natin believers who have repented of their sins? Kasi may mga believer, paulit-ulit pa rin binabalikan yung nagawa niyang kasalanan. Akala niya, kasi ayaw natin magbigay ng false hope. Kasi kung hindi ko i-detail yan, magbibigay ako ng false hope doon sa mga taong, believer naman ako. Ang problema,
meron kang hindi mag-give up na lagi mong kinukumit na sin Hindi daw yun. Dapat nag-change ka. Dapat hindi mo na inuulit pa ang kasalanan iyon. Kung nagsisi ka noong camp, sinurrender mo yan sa Panginoon nung during our reignite na camp, kailangan hindi mo na siya binalikan pa. Iniyak mo na siya. Nag-iiyak ka noong time na yun. Sa harapan ng siga, kung maalala mo kapatid, maaring sumigaw ka pa, "Ah!" Pero pagkatapos nun, binalikan mo uli yung kasalanan mo. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Yung believer na talagang iniwan yung kasalanan at hindi niya na babalikan pa. Yan. At ang ikatlo na titira sa future new earth ay those who are believers of Jesus who live in holiness and godliness. Ito yung mga mananampalatayang nabubuhay sa kabanalan at pagiging makadiyos. 2 Peter chapter 3, verse 11. Yung verse 10, may Bible ba kayo? Sino yung may Bible dito? 2 Peter chapter 3. Kahit anong version yan. Pwede po bang basahin ninyo? Para makita natin yung sinasabi ng since all these things are thus to be dissolved. Sa Tagalog lamang nalalaman natin ang lahat ng ito ay mapaparam dito sa mundong ito. Kaya bubuo si Lord ng bagong langit at bagong lupa. Ano raw uri ng tao ang dapat nating, tinatagalog ko lang anong uri ng tao ang dapat pamuhay natin? Dapat daw ay nabubuhay saan? Holiness and godliness. So, diniterate ko uli kasi pag sinabing believers of Jesus Christ lang, period, pwede magbigay ka ng false hope. Kasi, may mga believer pero hindi namumuhay ng banal Tama ba ako? Ikaw mismo nakakaalam niyan sa sarili mo Believer ka pero alam mo, ang dumi-dumi pa rin ng isip mo. Di ba? Mapaghinala ka pa rin sa kapwa mo Di ba? Believer ka. Baka hindi lang naririnig, nagmumura ka pa. Believer ka, pero baka ikaw ay nanonood pa rin ng pornography. Sumisilip-silip ka sa porno. Believer ka, baka nagmamasturbate ka pa rin hanggang ngayon. O kaya naman, may girlfriend ka, ginagalaw-galaw mo. O may boyfriend ka, ginagalaw-galaw mo ang boyfriend mo. Pwede po yun. O may nangyayari sa inyo secretly. Believer ka. Kaya nilinaw dito, sino yung titira sa future new earth? Ang sabi maliwanag, since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to be in? Anong uri daw ng tao ka dapat mamuhay ngayon? Ngayon sabi, nabubuhay ka sa holiness at sa godliness. Yung holiness, ano ibig sabihin ng holiness? Set apart. Hinihiwalay, binubukod mo ang sarili mo. Saan? Sa iba. Halimbawa, sila lahat kapatid ay mga barkada mo, nagiinuman. Huwag kayo sasama. Ibukod mo. Sarili mo, ay, sige, uwi na ako. Hindi, sama ka. Hindi, uwi na ako kasi iba na yung ginagawa nila, inuman na Yun ang holiness. You are setting apart yourself. Inaalis mo, inihiwalay mo ang sarili mo sa mga bagay na alam mong kasalanan. Set apart yun. Nag-uusapan na ng chismis. Pinag-uusapan na yung kapitbahay. Iba na usapan. Nabaalam ka na. Sige, at uwi na ako. Nagagawin pa ako. O, ito ka muna. May pinag-uusapan pa tayo Sige, kasi iba na yung usapan Kasi tapos ka nang mag-share sa kanila about Jesus. Sinashare naman sila. Pero iba na pinag-uusapan. Alam mo si ganito, ganyan. Ay, iba na usapan na yun. Di ba? So, you set apart. That is holiness. Ang holiness,
Iba yan eh. Ibinubukod mo na ang sarili mo. Halimbawa, kausap ko si Jolie. Ang sinisyo ni Jolie, yung mga nakailang babae na dumaan sa kanyang buhay. Oops, ika Brad, may gagawin pa ako. Di ba? Nakalimang babae na dumaan sa buhay ni Jolie. Nabigla siya, sabi niya, naparami raw. Ba't ilan ba? Example ko lang yan, Brad. Di kasama ka tingin na. Example ko lang yan. Ngayon, sabi, pag yun ang pinag-uusapan, cut na ako. Kasi bakit? Wala nang holiness yun eh. Set apart. Kaya ang tawag doon, set apart, hinihiwalay. Kaya yung iba, uy, dati sumasama-sama ka sa amin nung araw, ngayon mihiwalay ka na. That is holiness. Hindi ka na sumasama. Mga ka-office mate mo, kung ano-ano mga pinagagagawa. Meron daw kayong team building, pero inuman pala. Tapos magpapaalam ka sa cell group leader mo, meron kaming team building eh. No, dapat di ka sumama. O alam mong inuman lang din yan. Diba? Ba't ka sasama? Amen? That is holiness. O classmate daw, barkada. Sa bahay daw gagawin. Hindi pala, inuman pala gagawin. Gagawa doon ng project, mag-iinuman lang pala sila doon. Dapat himiwalay ka. Kung alam mo nila, unbeliever lahat yun eh. Di ba? Madali man mag-excuse eh. Papatayin ka ba nila? Hindi ka na mapapatayin nila eh. Sabi mo lang, may mga importante lang akong gagawin. Di ba? Amen? Ito naman, importante. Kung gusto mo magbasa ng Bible, importante yun. Di ba? Gusto mo matulog, importante rin yun. Gusto mo magpahinga, importante yun. Hindi ka magsisinungaling dun eh. Kaya lang umiiwas ka. That is holiness. At yung godliness, sa Tagalog ng godliness ay pagiging nabibingi naman ako sa ano mo. Sabi niya, makadiyos. Napaka naman na sister. Pagiging makadiyos. Ano yung sabihin ng makadiyos? Tindihan niyo pag sinabing makatao. Pag sinabing makatao ka, ano yung sabihin nun? Pag sinabing, alam mo, Molly, makatao ka talaga. Anong sabihin ng makatao? Para bakit niyo kahulugan ng makadiyos? Para walang kahulugan nun eh. Pag sinabing, Sandra, pag sinabing ikaw ay makatao, ano ibig sabihin ng makatao para sa iyo? Concern ka sa kalagayan ng tao. Laging una sa iyo ang kapakanan ng tao. Di ba? Pag nakakakita ka ng taong umiiyak, madali kang maawa sa kanya. Kasi makatao ka eh. Gusto mong tumulong sa tao. Amen? Pag sinabing makadiyos, ano naman ibig sabihin nun? Yun din. Anuhin mo lang yun. Concern ka kung ano ang sasabihin ng Diyos. Concern ka kung anong kalagayan ni Lord. Masasaktan ba ang puso ng Diyos sa gagawin kong ito? Yun ang godliness eh. Mau-open ba siya sa akin? Magdaramdam kaya si Lord sa akin? O matutuwa siya sa bagay na ito na gagawin ko? Bakit mo iniisip yun? Puro lang sa Diyos ang nasa isip mo kasi maka-Diyos ka eh. Hindi ka naman makatao eh, di ba? Amen? Halimbawa, yung makatao, halimbawa, difference na maka-Diyos, makatao? Sa suot mo. Pag nagsuot ka ng damit, para kanino yun? Sa tao. Kasi, kailangan makiuso ako sa mga suot nila. Makatao ka eh. Di ba dapat i-please mo sila, di ba? Kailangan naglalabasan sila ng pisngi ng papaya, lalabas din ako pisngi ng papaya ko, kasi yun ang uso. Makatao ka. You want to please them. Pero kung maka-Diyos ka, you want to please God. Di ba? Ano yung gusto ng Diyos naman na damit? Siyempre, kinakailangan formal, maayos. Kasi para kay Lord yun eh. Kaya, yun ang, kita nyo yung difference na maka-Diyos at makatao. Yung sabing godliness, maka-Diyos. So, piniplease niya ang Diyos. Yan daw po ang dapat ipamuhay daw natin sa ngayon kung nais nating tumira sa bagong lupa na pinangako ng Diyos. Ikaw ba'y maka-Diyos? Pagising pa lang sa umaga ng linggo, kung makatao ka, ipiplease mo ang sarili mo dahil tao ka eh. Extend uli ako ng tulog.
Kasi puyat ako eh. Bakit? Makatao ako eh. After ako sa welfare, siyempre, ng sarili ko. Pero kung maka-Diyos ka, hindi, babangon ako at inaantok ako, aatin ako ng church. Bakit? Kasi after ka sa Diyos eh, gusto mong ma-please si God. So, yun ang pagkakaiba ng godliness sa holiness. Naunawaan nyo ang kahulugan ng godliness? Ayan. Laging after ka doon sa welfare ng Diyos, you are concerned patungkol sa kalagayan ng Diyos sa iyo. Matutuwa ba siya nito sa bagay na gagawin ko? Magdaramdam kaya si Lord kung gagawin ko to? Magagalit kaya siya sa akin kung gagawin ko ito? That is godliness eh. Kung panonoodin ko ang bagay na ito, magagalit ba si Lord o matutuwa siya? Kung sasama ako sa mga barkada ko na magiinuman kami, matutuwa ba ang mga barkada ko? Yes. Bakit mo susundin? Kasi gusto ko silang i-please, di makatao ka. Eh si Lord, ay magagalit. Kung maka-Diyos ka, ay hindi. Sorry na lang ha. May gagawin pa ako eh. Kasi maka-Diyos ka eh. Para ding sa magulang, merong makananay at makatatay. Di ba? Amen? O, kung makananay ka, siyempre sa bahay, laging nanay ang iyong pina-priority. Kaya pagdating mo pa lang, sinong una mong hinahanap? Si nanay. Nay! Andiyan na si tatay mo ha. Kaharap mo na si nanay pa. Tay, si nanay. Di ba? Nanay agad eh. Pero kung si tatay ang priority mo, makatatay ka, kahit nandiyan si nanay, nay, si tay. Si tatay. Bakit? Basta, hinahanap ko lang. Sabi ng nanay, makatatay talaga yan. O anak, sabi ng nanay mo, may ibang ka daw dito, sabi ng tatay mo, aalis siya, pupuntang probinsya, sasama ako. Bakit? Makatatay eh. Ganon din sa Diyos. Pag maka-Diyos ka, laging gusto mo, sasama ka sa Diyos. See? Ano ang tawag sa New Earth? Tinawag siya sa 2 Peter 3, verse 13 as the home of righteousness. Tirahan ng mga matutuwid. Kaya walang titira sa future New Earth na makasalanan. The home of righteousness. So as we wait for this thing to happen, we need to give our best service unto God by living a pure and sinless life. Kaya habang naghihintay tayo sa pagdating ng bagong lupa at bagong langit, paglingkuran natin ng Diyos. Magdala tayo ng mga souls. Bakit? Maka-Diyos tayo eh. Gusto natin matuwa si Lord eh. Siyempre, pag nagdadala ka ng souls, anong sabi sa Bible? Luke 15 verse 7, isang tao lang ang nailapit mo kay Lord. Nagkakaroon na ng pagsasaya sa heaven. Nagre-rejoice sa heaven. Si God, ang mga angels at ang mga departed saints. Dahil sa isang taong nagsisisi at tumatanggap kay Jesus Christ. So, maka-Diyos ka. Gusto mong bigyan ng kaluguran si Lord. Kaya, this coming Sunday, halimbawa, ikaw, Cherry Angel, may invited ka na. Bakit ka nag-i-invite? Gusto kong mapasaya ang aking Panginoon. Maka-Diyos ka talaga. Parang ganito, bakit ka may regalo para sa tatay mo? Gusto ko mapasaya si tatay eh. Makatatay ka, di ba? Ganon din para sa Diyos eh. Maka-Diyos eh. Gusto ko siya mapasaya. Gusto ko, every Sunday, lagi nagkakagulo sa heaven. Nagsasaya sila dahil sa isang taong dinala ni Cherry Angel bago sa gawain sa Panginoon. Amen? So, mahalaga yun.
Kaya ang sabi ng 2 Peter chapter 3, verse 13 to 14. Basahin naman ni Jeff. Ay, Rapi pala, sorry. Kala ko Jeffrey. Rapi Arizo. Tama ba apelido mo? Tama ako sa apelido, namalila ako sa first name. Sige, Brother Arizo. But we wait for what God has promised. New heavens and a new earth where righteousness will be at home. 14. And so, my friends, as you wait for that day, do your best to be pure and faultless in God's sight and to be the peace with Him. Amen. And so my friends, as we wait for that day to come, habang naghihintay tayo, parating na ang darating na bagong mundo sa bawat isa sa atin. Ano raw ang dapat natin gawin? Do your best to be pure and faultless in God's eyes. Mamuhay daw tayong malinis ang buhay. Banal. Makadiyos. Kaya mula ngayon, talikuran mo na ang kasalanan. May naghihintay pala na bagong langit. Kasi pagdating ng bagong langit, bagong lupa, maghahanapan tayo kung kapitbahay kayo. Ang problema, tinanong mo, nakita mo si ganito? Wala mukhang hindi dito nakatira. Baka sa iba napunta. Hindi makita sa New Earth. Kaya pala hindi nakadating. Sa iba napunta. Wala sa New Earth. Nasa Lake of Fire pala. Amen, mga kapatid? So, and itong conclusion natin. Basahin natin lahat. 1, 2, 3. So this present earth and heaven will be nothing on that day. Everything that we trust on this earth will be vanished away. They will be consumed with God's fire. Everything that we boast will be as nothing on the day of the Lord comes. The new earth is what we want to live for. Yun ang naisin natin. Mabuhay tayo sa darating na bagong mundo. So yung kasalukuyang mundong ito, mawawala yan. Lahat yan. Useless lahat yan. May naghihintay na bagong langit para sa atin. At bagong lupa. Kaya anuman ang problemang dinadaanan mo ngayon, wala ka mang pera ngayon, maalala mo lang may new earth na darating. Walang panama yan, saka walang pera ko ngayon. Ngayon niya, wala akong pera. Pagdating ng new earth, mayaman ako dyan. Kasi, siyempre nga naman kapatid, alam niyo po ba sa new earth, pag binasa niyo yung Book of Revelation, wow, napakaganda ng earth sa araw na yun. Pasinin niyo yung Holy City. Yung mga walls niya, kapatid, ay iba't ibang uri ng mamahaling bato. Basahin niyo yung Book of Revelation. Mamahaling bato. Kaya bawal talaga magnanakaw sa time na yun Kasi maraming tutungkabin Kung may mga hindi tama ang buhay, masisira yung new earth Puro tungkab dito, tungkab doon. Kaya ayos dapat ang buhay ng tao talaga. Kaya home of righteousness. Kasi masyadong napakayaman natin sa new earth na yun. Walang kagutuman. Wala lahat. Sagana ang buhay. At ang Diyos na hindi natin nakikita, makikita natin sa araw na yung kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Amen po ba? So,